Ang nilalamang aralin sa video na ito ay kasaysayan ng unang tula sa matandang panahon hanggang sa panahon ng mga Kastila. Maraming pag-aaral na ang nagpapatunay na ang paghabi at pagbigkas ng tula ay likas na sa ating mga ninuno. Bahagi na ito ng kanilang pamumuhay. Ang ibang maiikling tula ay sariling likha ng mambibigkas ng tula at iyong iba ay nagaya lamang dahil naisaulo ito. Sinasabing ang mga Tagalog ay mayaman sa maiikli at mahahabang tula bago pa man tayo masakop ng ibang bansa. Sa katunayan, naisatitik ang maikling tugmaang ito sa ilang aklat tulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni na Padre Juan de Noceda at Pedro San Lucas noong 1754, kung saan natagpuan dito ang matulaing pagpapahayag gaya ng bugtong at kawikaan. Ang bugtong ay tugmang nagpapahayag ng kaisipan na naghahamon sa mga tao na hulaan ang salitang inilalarawan ng mambubugtong. Ginagawa ang bugtungan kapag may okasyon o pagtitipon upang magbigay ng kasiyahan at pukawin ang isip ng hindi mabagot ang mga taong dumalo sa okasyon. Bukod sa bugtong, sumilang din ang kawikaan, salawikain at kasabihan. Nagpapakita naman ito ng asal, mga kilos at gawi ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain na ipahihiwatig ng mga ninuno natin ang kanilang kaisipan sa paghabi ng maririkit at matalinghagang pananalita. Ipinakikita nito na likas sa ating mga ninuno ang pagkadiwang makata. Ang sabi nga ni Abadilla noong 1971, bawat kibot ng bibig ng makata ay may ibig sabihin at may katuturan. Nangangahulugan ito na ang bawat sabihin nila ay matalinghaga at makatuturan. Mabilis na lumaganap sa kapuluan ng maiikling tugmang ito dahil madaling mailipat sa iba at maisaulo ng mga mambibigkas. Sa madaling salita, nailipat ang mga karunungang ito sa pamamagitan ng dila. Ang ganitong uri ng panitikan ay tinatawag na pasalindilang panitikan. Ayon kay Arrogante noong 1983, ito'y paglilipat ng karunungan ng naunang henerasyon sa sumusunod. Ito rin ang dahilan kung bakit naipamana sa atin ang karunungang bayan. Naisulat din ang mga karunungang bayan noon sa mga dahon, balat ng punong kahoy at iba pang pwedeng pag-ukita ng mga bungang isip ng mga ninuno natin. May sarili na tayong sistema o paraan ng pagsulat noon na tinatawag na baybayin. Ang baybayin ang nagpatunay na bago pa man ng dayuhan sa ating bansa, ang mga Negrito o Aita, Indones at Malay ay marunong nang bumasa at sumulat ang ating mga ninuno. Bunga nito, pinag-aralan ng mga Kastila ang ating wika. Naipasok nila ang abecedaryo, ang alpabeto ng mga Kastila. Bagamat nagkaroon ng pagbabago sa paggamit ng alpabeto, napanatili pa ring buhay ng ating mga ninuno ang mga karunungang bayan. Layunin ng Katolika Apostolika Romana na maipalaganap ang kanilang pananampalataya, kaya pinag-aralan ng mga misyonaryo ang mga tula ng ating ninuno upang makalikha sila ng sariling tula na maipapasok ang paksa tungkol sa kanilang relihiyon. Bunga nito, nawala na ang katutubong katangian ng paghabi ng tula. Umusbong noong 1600 taon ang tulang magkahalong Tagalog at Kastila at tinawag na Ladino. Ang sumulat ng ganitong uri ng tula, si Fernando Bagong Bata, ay sumulat ng tulang may ganitong uri at naging kasabayan niya si Tomas Pinpin noong 1610. Si Pedro Suarez Osorio ay lumikha rin ng tulang magkahalo ang Tagalog at Kastila. Gumamit din si Francisco Balagtas ng ganitong estilo sa akda niyang La India Elegante e Negrito Amante noong 1860. Batay sa pagsusuri ni Balmaceda sa mga tula sa panahong ito, ang mga Pilipinong sina Pedro Suarez Osorio at Felipe de Jesus ang nakasulat ng mga katangian ng isang tunay na tula noong 1708.
Karamihan ng mga naisulat sa panahong ito ay mga paring Kastila. Nagtagumpay ang mga paring Kastila na maipalaganap ang kanilang relihiyon nang dumating sa bansa ang mga awit at korido. Nagamit din ng mga pari ang mga karunungang bayan sa pagpapalaganap ng mga aral na panrelihiyon. Ang pasyon ay tulang pasalaysay na tumatalakay sa buhay at sakripisyo ng Panginoong Hesukristo na tumatak sa isipan at puso ng mga Pilipino. May 4 na bersyon ang pasyon ay sinulat ni Gaspar A. de Belen noong 1704, Don Luis Guia noong 1750 hanggang 51, Mariano Pilapil noong 1704 at Aniceto de la Merced noong 1852. Si Francisco Balagtas na tinaguri ang ama ng tulang Tagalog ay nakapagsulat na ng maraming tula at ang pinakatanyag na akda niya ay pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Ang akdang Florante at Laura na isang tulang pasalaysay at isang tunay na tula na may mataas na uri. Ang tulang ito ni Balagtas ay nagtataglay ng sukat, tugma, talinghaga at kasiningan. Ang karamihan ng mga tulang lumitaw sa panahong ito ay pawang may kababawan dahil ang karaniwang paksa ay nagsasaad ng tungkol sa pananampalataya. Si Balagtas ang nagpasimuno ng tulang may kalidad na maipagmamalaki ng mga sambayan ng Pilipino. Nakagawa siya ng isang dakilang obra na tumutuligsa sa mga pangyayari noong panahon ng Kastila dahil ibang tagpuan ang kanyang ginamit kaya nailigaw niya ang Komisyon Permanente de Sensura at naaprubahan ang pagpapalimbag ng awit na ito. Ang iba pang akdang patula sa panahong ito ay Duplo, Karagatan, Komedya o Moro-Moro at iba pa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.